Maymay nagpaulan sa maraming bahagi ng bansa. Sa La Trinidad, Benguet, 2 ang patay sa mga pagguho. Mga pag-ulan hanggang kailan magtatagal? Lalaking nagtatambak ng basura sa gilid ng EDSA, huli sa MMDA camera. Basurang itinapon kung saan-saan. Problema ang idinudulot tuwing tag-ulan. Huli cam din, puno na buwal sa Marikina habang may dumara ang mga sasakyan. Isa pang huli cam, bumakarurot na jeepney sa Antipolo, nagdulot ng karambola. Alex Ayala nagpatuloy ang winning streak sa kanyang unang sabat sa 2026 Canadian Open. Magayuhin nyo nga yung mga bandila nyo, patingin! Panalo rin para sa Pilipinas, EJ Obiera. Double gold na sa International Pole Vault meeting sa Germany. Vice President Sara Duterte may patutsada sa isinasagawang impeachment trial laban sa kanya. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan. Dengue epidemic idineklara sa Zamboanga City. Pediatric ward sa ilang ospital doon, punuan. Sa Mandaue, Cebu naman, may isa nang nasawi sa dengue. Grupo ng mga katutubo nangalap ng pirma para iprotesta ang Paxilica sa New Clark City sa Tarlac. Lagpas 526,000 na at patuloy na lumalaki. Palasyo, sinita ang mga senator judge na halos nag-aabogado na umano sa nasasakdal sa impeachment trial ng Vice. Huwag silang magdala ng walis sa Senado. PhilAm Grammy winner na si Her, ipinakita ang pagiging True Blue Pinay sa karaoke cover ng isang OPM classic. Sing it with me. At ang pagpugay ni Kapuso Comedy Genius Michael V kay Pinay tennis ace Alex Ayala na pinagbuhusan ng talento. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Trahedya ang idinulot ng bagyong Maymay nang puruhan nito ang probinsya ng Benguet bago ito humina bilang tropical depression. 2 ang patay ng gumuho ang lupa sa isang bulaluhan sa bayan ng La Trinidad. May iba pang pagguho at pagbaha mula po sa La Trinidad. Nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Vicky Emil, nasa likod ko ang lugar kung saan nangyari ang pagguho kaninang umaga kung saan 2 tao nga ang namatay at 1 ang nakaligtas. Ayon sa mga otoridad, particular sa nakausap nating La Trinidad Police, kung tutusin, hindi naman ganun kalapit itong natabunan na kainan mula doon sa paanan ng bundok. Dahil kung tutusin, yung nakikita ninyo dito sa ating likuran na retaining wall, meron pa yan approximately 15 to 20 meters ang layo niyan mula dito sa kainan naman sa ating likuran. Pero sadya lang daw talagang malaki ang volume or tipak ng lupa na bumagsak nung kasagsagan ng malakas na ulan kanina. Matapos ang halos magdamagang pagpapaulan ng bagyong Maymay at Habagat, bangungot ang gumising sa mga taga-barangay Sinan sa La Trinidad, Benguet kaninang umaga. Ang isang bulaluhan kasi parang latag niyupi ng mga bato at putik na gumuho mula sa gilid ng bundok. Tulong-tulong ang mga rescuers sa pag-alis sa mga debris, lalo't may mga nataburang staff ng kainan habang naghahanda kanina. May isang himalang nasagip at nadala sa ospital, pero ang 2 nilang kasama patay na ng matagpuan. At hindi lang yan ang pagguho sa Kepesera ng Benguet. Sa Barangay Pugis, gumuho rin ang lupa sa Longlong Road. Wala mang nasaktan, isinara naman sa publiko at mga motorista. Tuloy-tuloy ang isinasagawang clearing operations doon. May pagguho rin ng lupa sa Barangay Lubas. Habang sa Gayase Bining Road, tumaas rin ang level ng isang creek dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Halos umapaw sa tulay ang rumaragasang tubig na patuloy na binabantayan ng mga otoridad. Ganyan din ang sitwasyon sa Bolo Creek, kaya pahirapan ang pagdaan sa gilid nito ng mga motorista. Binabantayan din ang sitwasyon sa Balili River at mga katabing creek. Ilang puno rin ang binuwal ng malakas na hangin, kaya dahil sa bagyong Maymay, nakataas na ang heightened alerts sa bayan ng La Trinidad.
Sa Cannon Road naman sa Tuba, Benguet, nakuhanan ang pagdaos-dos ng mga tipak ng bato mula sa gilid ng bundok. May ilang bahay pa naman ang nakatayo sa paanan nito. Malakas din ang ragasan ng katabi nitong creek. Sa Itogon, Benguet naman, binabantayan ang Ambalangan River kung saan nakapagtala ng pagtaas ng level at malakas na agos. Habang sa lungsod ng Baguio, hindi na madaanan ang Baguio Bawang Road sa Barangay Irisan dahil sa baha. Sa iba pang lugar sa City of Pines, halos mag-zero visibility. Umalakas ang hangin at ulan. Balik tayo dito sa Barangay Silan sa La Trinidad kung saan nangyari ang pagguho. Alam mo, Emil, ang mga oras na yun, meron na actually mga customer na kumakain. Pero buti na lamang at mabilis silang nakatakbo. Pero unfortunately, inabot nga ang 3 trabahador nitong kainan. At yung isa naman na nailigtas sa pahirapang retrieval operation ay patuloy na nagpapagaling sa ospital. May mga inilikas na rin ng mga landslide-prone area dito sa lugar. At ayon kay Deputy Chief of Police ng La Trinidad na si Major Mayomis, round the clock na ang kinalang pagbabantay, lalo na tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan dito sa area. Emil. Maraming salamat at ingat kayo. Marisol Abduraman. Nagka-landslide din sa Batangas dahil sa habagat na pinalalakas ng bagyo. Baha naman ang namerwisyo sa Cagayan dahil sa malakas na buhos ng ulan. Nakatutok si Mark Salazar. Naantala ang mga klase sa ilang paaralan sa Cagayan matapos pasukin ng tubig ang mga koridor at classroom. Kasunod yan ang halos walang tigil na buhos ng ulan doon dahil sa bagyong Maymay. Lubog sa baha pati ang ibang bahagi ng paaralan. Tuluyan ang sinuspinde ang klase. Sa bayan ng Bagao, nagkaroon ng pagguho kaya pansamantalang isinara ang ilang kalsada. Sa bayan ng Magsingal sa Ilocos Sur, naglandfall ang bagyong Maymay kaninang 2:00 ng madaling araw. Ang dala nito'y malakas na hangin at ulan, ramdam hanggang sa bayan ng Santa Maria. Tila nagsayawa ng ilang puno ng saging sa tindi ng bugso ng hangin. Malalaki rin ang alon na humampas sa dalampasigan sa bayan ng Santa at Narvacan. May umapaw namang ilog sa bayan ng Quirino. Ramdam din ang malakas na ulang dala ng bagyong Maymay sa Marcos, Ilocos Norte. Pinauwi naman ang mga estudyante sa Ilagan, Isabela dahil sa masamang panahon. Hindi man direktang apektado ng bagyo, nagka-landslide rin sa bahaging ito ng San Luis, Batangas dahil naman sa habagat. Humambalang sa kalsada ang gumuhong lupa at mga bato. May mga kinansila ring biyahe sa iba't ibang pantalan gaya sa Mindoro, sa Bohol, Palawan at Western Leyte. Ayon sa palasyo, naka-full alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Patuloy na ring nagpapatupad ang mga ng maagap na hakbang ang lahat ng member agencies ng NDRRMC sa paghahanda at pag-iingat upang matiyak ang agarang pagtugon. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, sa Ilocos Sur naman kung saan naglandfall ang bagyong Maymay, ilang bahay ang winasak ng malakas na hangin. Napatid ang supply ng kuryente. Mula roon, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine! Emil, 8 barangay pa dito sa bayan ng Magsingal, Ilocos Sur kung saan naglandfall ang bagyong Maymay ang wala pa ring supply ng kuryente hanggang sa ngayon. Tuloy-tuloy ang power restoration na isinasagawa ng Electric Cooperative. Mag-aalauna ng madaling araw ng maranasan ang malakas na hanging dala ng bagyong Maymay sa Ilocos Sur. Lumaylay ang ilang kable sa kalsada na agad namang inayos. Malakas po yung hangin, ma'am. Lumaylay po yung mga kable. Kable ng internet po to, ma'am. Kaya naayos po namin para may internet po yung mga bahay-bahay po dito. Magdamag na nakabantay ang mga opisyal ng barangay para agad makaresponde sakaling kailanganin. Dahil sa bagyo. Talagang binabatay dyan. Kung sakali mga may problema, di pwedeng makaresponde. 2:00 ng madaling araw nang maglandfall sa Magsingal, Ilocos Sur ang bagyo. Nasira ang bubong ng ilang kabahayan sa Barangay Puro. Nasira rin ang ilang bangka. Natanggal yung mga bubong, hindi kami nakatulog kasi pumapasok yung tubig. 8 barangay sa bayan ang walang supply ng kuryente. Kagabi lang, ma'am, walang kuryente. Hanggang ngayon, mahirap, ma'am. Panganib kagabi.
Kaninang umaga po, madami pong barangays na wala pang kuryente. Pero yung iba po kasi na-restore na. So bale ngayon as of 12/3 po, mga 8 barangays na lang po yung walang kuryente. Lakas ng agos ng tubig sa ilog, guys, oh. Hanggang tuhod na baha ang naranasan sa Barangay Borono, Tagudin, Ilocos Sur. Humupa rin ng baha matapos ang ilang oras. Tuloy-tuloy ang clearing operation sa probinsya. 67 pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. Malakas at matataas pa ang mga alon sa baybayin. Nalubog sa baha ang ilang palayan. Pinakabinabantayan ngayon ng PDRRMO ang Amburayan River. Patuloy kasi ang pagtaas ng antas ng tubig. Ang nakita namin na may pagtaas ng tubig ay nasa yellow and orange warning yung Amburayan River, so yun sa Tagudin or sa malapit sa La Union. So yun yung monitor namin ngayon kasi tumataas pa yung level ng water dito sa Amburayan River. Nakaranas ng malakas na hangin at ulan sa Narvacan, Ilocos Sur. Dahil sa patuloy na pag-ulan, naka-standby pa rin ang kanilang mga rescue equipment sakaling kakailanganin. Emil, sa ngayon nagpapatuloy ang assessment na isinasagawa ng provincial government, ganun din ng iba't ibang LGUs para malaman kung gaano nga ba kalawak yung danyos na iniwan ng bagyong Maymay. Samantala, nakauwi na o nakabalik na sa kanilang mga bahay ang mga residenteng lumikas kagabi. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. At dahil pa rin sa bagyong Maymay at Habagat, may mga lugar nang nagsuspinde ng pasok bukas, araw po ng Biyernes. Walang pasok sa lahat ng antas sa public at private schools sa buong Cavite. Wala namang face-to-face classes sa buong probinsya ng Laguna at Benguet. Pati po sa San Fernando City sa Pampanga at sa bayan ng Bugalyon sa Pangasinan. Asynchronous classes at work from home din bukas ang mga taga Don Mariano Marcos Memorial State University sa La Union. Patuloy pong tumutok sa 24 oras at sa GMA News para sa mga anunsyo ng walang pasok. Mga kapuso, tila walang epekto sa ilan ang kasabihang ang basurang itinapon mo, babalik sa iyo. Pahamuli ang idinulot ng mga pagtatapong nahulikam ng MMDA. Kaya sabi po ng ahensya, maninikit na sila gamit ang kanilang mga kamera ala NCAP. Nakatutok si Ian Cruz. Kitang-kita sa traffic camera ng MMDA ang lalaking ito na nagbaba ng mga sako mula sa kanyang sidecar at itinatambak sa isang poste sa gilid ng EDSA Olivero sa Quezon City. Maya-maya pa, ang mga laman ng sako ibinubuhos na niya sa gilid ng bangketa. Ayon sa MMDA, basura ang itinambak dito ng lalaki. Bahain pa naman ang bahaging ito ng EDSA. At yan nga ang nangyari. Ilang sandali matapos ang pagtatapon ng basura, kasunod ng pagbuhos ng malakas na ulan. Kaya paalala ng MMDA, itapon sa tamang tapunan ng basura nang hindi magdulot ng perwisyo sa iba. Babala rin nila, walang ligtas sa kanilang mga kamera ang ganitong gawain. Marami na tayong hinuli dyan. Penalties may range from fine to community service. We have 32 cameras na talagang nasa estero lang nilalagay. Identified namin na ito, tapunan talaga to. Alam na ng mga tao na sila ay binabantayan, tumigil na. Ang aming sukatan ay kung gaano karaming mga tao na ang hindi na gumagawa ng pinagbabawal. Ang mga basurang itinatapon sa kung saan-saan, nagdudulot ng pagbabara sa mga drainage at estero na nagresulta ng pagbaha. Kanina sa Vitas Tondo, kahit sa tulay, may mga tumpok ng basura. Sa Estero de Vitas, marami ang palutang-lutang na basura na kasamang nahihigop ng pumping station. Hindi lang po mga basura at mga kagamitan ang nakukuha ng MMDA sa pumping station dito sa Vitas Tondo. Kagaya po ngayong araw na ito, nakalulungkot na maging yung patay na alagang hayop ay nahigop po nila dito. Kahapon nga, nasa 8 cubic meters ng basura ang nakolekta ng MMDA sa Vitas Pumping Station. Nadagdagan pa yan ng 4 cubic meters na basura sa maghapon ngayon. Yung mga basura po na itinatapon ng mga tao sa gilid ng kalsada, pupunta po sa inlet natin. Tapos pupunta rin po sa main drainage natin tulad ng Estero de Vitas. Mag-iipon-ipon po yan. Tapos pagka yung iba naman pong tao sa pag alam nilang gumalaw na yung tubig, ayun po, naghahagis na sila. Hindi na nila po inaantay yung truck ng basura.
Ang mahigit 70 pumping station ng MMDA ginagamit para mailabas agad ang tubig ulan at hindi lumala ang baha sa Metro Manila. Pero dahil sa basura, may pagkakataong naantala ang pumping ng tubig tungo sa dagat. Pagka masyadong marami na po ang basura, magbabara na po yung mga screen natin saka yung mga bomba. Mapipilitan na po tayong ihinto muna saglit para po madiklag muna yung mga screen. Para pagka nadiklag na po, saka po papa-under ulit natin yung mga pumps para tuloy-tuloy po ang maiwasan ang pagbaha sa Metro Manila. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Sinita ng press officer ng Malacanang ang ilang senator judge na umaasta na umanong abogado para kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial nito. At nakatutok si Ivan Mayrina. Labas ang palasyo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero si Palace Press Officer Claire Castro, sinitang ilang senator judge na ayon sa kanya ay halos nag-aabogado na para sa nasasakdal. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So wag silang magdala ng walis sa Senado. Sabi ni Castro, may hindi dapat ginagawa ang isang senator judge. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan para sa taong bayan. Kasalukuyan dinidinig ng Senate Impeachment Court ang akusasyon ng maling paggamit umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang pinaka-bias daw na narinig ni Castro sa impeachment trial na ang dapat managot sa hindi tamang liquidation ng confidential funds ay ang Special Disbursing Officer o SDO lamang. Na ang dapat managot lamang ay ang SDO. Nakalimutan na may head of agency. Meron ng sariling batas, merong proseso, pero yung proseso ay nililihis. Iniiba ang interpretasyon at hindi hinahayaan ang witness na magtapos ng kanilang sagot. Sa pagdinig kahapon, nagtalo sina Senator Judge Amy Marcos sa testigong state auditor na si Roderick Wamil sa kung hanggang kanino ang pananagutan sa confidential funds sa ilalim ng COA Joint Circular o JC. Sabi kasi ni Wamil, ang head of agency, sa kasong ito si Duterte, ang accountable officer na dapat managot. Pero iginit ni Marcos na accountable officer ay ang Special Disbursing Officer o SDO lamang. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JC. Hindi lang po si SDO po yung accountable officer, or, Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Hinihinga namin ng pahayag si Senadora Marcos na kapatid ng Pangulo, pero kilalang kaalyado ng bise. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, pinakapa ni Alex Ayala ng panalo ang nagpapatuloy na ialamin niya sa Canadian Open. Bumawi siya kay Alicia Parks na tumalo sa kanya sa Australian Open nitong Enero. At kasabay ng buwan ng wika, kinausap sa wikang Filipino ang mga taga-suporta. Nakatutok si JP Soriano. Pagpasok pa lang ni Pinoy tennis ace Alex Ayala sa court ng Canadian Open sa Toronto, dumagundong ang hiyawan ng fans na excited manood ng live ng paghaharap nila ni Alicia Parks. Fresh from her historic win sa WTA 500 Mubadala DC Open sa Washington, hype na hype si Ayala sa malakas na sigaw lalo na ng Pinoy fans. Ipinakita ang liksi sa depensa at ang lakas ng kanyang opensa. At matapos ang tatlong set, nanaig si Alex sa score na 6-1, 4-6, 6-2.
Hindi ito ang unang tapatan sa court ang dalawa dahil nito lang Enero natalo ni Park si Ayala, dahilan kaya maagang nalaglag noon ang ating pambato sa Australian Open sa Melbourne. Ilang buwan lang ang lumipas, isang bago at mas malakas na Alex ang nakaharap at nakagapi ngayon kay Parks. Sa post-match interview, agad binati ni Ayala ang mga kababayan kasunod ng kanyang panalo. Kamusta tayo ngayon, Toronto? Huwag nyo nga yung mga bandila nyo, patingin! Okay, wait, I don't know if they understood that. But there are so many Filipinos in the crowd tonight, so many flags. Thank you! Kasunod ng panalo kay Parks, uusad na sa round of 32 ng Canadian Open si Alex at sunod na makakaharap si Katie McNally ng Amerika. Pero bago yan, sasalang muna si Ayala sa doubles tournament kasama ang tennis legend na si Venus Williams sa Biyernes. Para kay Ayala, ang unang panalo niya sa National Bank Open ay continuation ng celebration niya mula sa Mubadala DC Open win. I am eternally grateful. I mean, I just came off Washington, so I really feel like this is a celebration. Kaya proud ako din maging Pinoy. Maraming salamat mga kababayan. Mahal ko kayong lahat. Loob man o labas ng court, ramdam ang Ayala Mania. Nagmistulang pistang Pinoy na nga ang buong stadium sa dami ng mga nanood. Ang mga ibinebentang pagkain sa mga booth, Pinoy food gaya ng adobo with rice. Kabilang nga sa libo-libong Pinoy na nakabase sa Canada na todo suporta at cheer para kay Ayala ay sila Honey at mga kaibigang kababayan. Ang Pinoy rin na si Christine maswerte nakapagpa-picture at pasign pa ng tennis ball kay Ayala. Siyempre, pati dito sa Pilipinas, tinutukan ng mga Pilipino ang laban ni Ayala. Maganda yung game, no? Tapos si Alex kasi parang anak ng bayan niya eh. And that's why we're all proud of her. Sobrang nakaka-inspire po sa atin as Filipinos po. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Muli namang nakapagkamit ng gintong medalya si Pinoy pole vaulter EJ Obiena. Nangibabaw ang husay ni Obiena sa 30th International Pole Vault Meeting sa Joachim, Germany matapos niyang maklear ang 5.83 meters sa unang subok pa lang. Sa isang post, ibinahagi ni Obiena na hindi naging madali ang kompetisyon at nagkaroon pa niya ng ilang problema sa kanyang warm-up. At nitong weekend lang, nakaginto rin si Obiena sa first International Pole Vault Meeting sa Germany. Tuloy-tuloy rin ang paghahanda niya para naman sa nalalapit na 20th Asian Games sa Setyembre na gaganapin sa Japan. Samantala, tumaas naman ang bilang ng nagka-dengue sa Mandaue, Cebu at Zamboanga City kung saan nagdeklara na ng epidemya. Binabantayan din ng Department of Health o DOH ang leptospirosis ngayong maulan. Nakatutok si Maki Pulido. Dahil 5 magkakasunod na linggo nang tumataas ang kaso ng dengue, nagdeklara na ng dengue epidemic ang Zamboanga City. Sabi ng Zamboanga City Health Office, kasalukuyang may widespread transmission sa 39 na barangay ng syudad. Mula Enero hanggang Hulyo, higit 1,200 na ang nagka-dengue at 12 na ang namatay. Sa dami ng mga nagkaka-dengue, puno na ang pediatric ward ng Zamboanga City Medical Center at mga pribadong ospital. Activated na raw ang hospital fast lanes, sabi ng Department of Health, at nagpapatupad na rin ng vector surveillance at fogging. Bahagya namang tumaas ang dengue cases sa Mandaue City, Cebu at isa na ang nasawi. Nagtala na rin ang Bacolod City ng unang dengue-related death ngayong taon. Namatay ang 8 taong gulang nitong Hulyo. Sabi ni Health Undersecretary Mary Ann Palermo Maestral, sapat ang mga gamit at gamot sa mga lugar na nakararanas ng pagtaas ng kaso. What the program did was ask the other regions wherein mababa ang cases to share with the regions na may mataas na cases. In terms of the commodities sa central office, most of them are for award na rin.
Pero sa kabuuan, batay sa datos ng DOH Epidemiology Bureau, 46% ang ibinaba ng dengue cases mula January 4 hanggang August 1 ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sa buong bansa, pinakamaraming kaso sa Region 3, pero mas mababa pa rin ito ng 45% kumpara noong nakaraang taon. Sumusunod sa dami ng kaso ang National Capital Region o NCR, pero mas mababa ito ng 55% kesa noong 2025. Bumaba rin ng 61% sa Calabarzon, ikatlo sa pinakamaraming kaso sa buong bansa. Kontrolado raw ang dengue cases dahil tag-init pa lang nakapaghanda na ang DOH. Pero dahil maulan pa rin, paalala ng DOH, laging maglinis para walang mapugaran ang lamok. We were able to download all the supplies nung summer, so naunahan natin si lamok. So yung expected na bad year for dengue last year did not happen. This year, may mga pocket areas na tumataas, maaagapan pa natin. Pinaghahandaan din daw ng DOH ang posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Dahil naibigay na raw ang prophylaxis medicine sa mga barangay health center, pakiusap ng DOH kung lumusong sa baha, magpunta sa health center at humingi ng libreng gamot. We noted na ang lahat ng nakapag-inom ng preventive, hindi nagkakasakit. Kung magkasakit man, hindi lumalala. May gamot po tayo, lumapit lang tayo sa centers. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Formal nang hiniling ng Amerika na i-extradite o ilipat sa kanilang jurisdiksyon si Kingdom of Jesus Christ o KOJC Pastor Apollo Quiboloy. Kaugnay po yan sa mga kaso niyang sex trafficking at racketeering sa Amerika. Kinumpirma yan sa GMA News ni Philippine Ambassador to Washington, D.C., Jose Manuel Romualdez. Na-transmit na niya ang request ng Amerika sa ating Department of Justice o DOJ. Sabi naman ng kampo ni Quiboloy, wala pa silang natatanggap na anumang dokumento mula sa DOJ kaugnay nito. Ang DOJ naman, sinabing hindi pa nila opisyal na natatanggap ang anumang dokumento kaugnay ng extradition request. Good evening mga kapuso! One after another ang acting gig ni Vince Maristella na enjoy raw na makatrabaho ang ilan niyang idols. At kahit busy, very disciplined si Vince na maging fit pa rin. Makichika kay Nelson Canlas. Hindi lang basta committed to staying fit si Sparkle star Vince Maristella. Nile-level up pa niya ang kanyang A-game as he continually challenges himself pagdating sa mga routine. Tulad ng video post na ito na talaga namang pamatay na run. Pumatay yung uphill, downhill. Recently nga, nag-share pa siya ng kanyang routine at diet na kanyang sinusunod. Pero ang big guy na si Vince, may tunay raw na reason sa pagpapalaki ng katawan. Kasi kawawa naman ako. Kung malalaman ko nang merong iba ka, tapos payat ako. Di para akong sinuntok ni Pacquiao nun. Kidding aside, talaga namang nakakahanga ang disiplina ni Vince na bitbit niya maging sa kanyang trabaho bilang artista. Kaya naman, nakatanggap ang Sparkle actor ng magagandang reviews sa kanyang pagganap sa GMA and View Philippines collab na Love Siargao. Para kay Vince, nakadagdag pa sa inspirasyon niya ang mga dating tinitingala niya. Ibang-ibang experience din talaga na makapagtrabaho with them dahil madami akong natututunan, madami akong na-absorb. At syempre, grabe lang din talaga. Pinapanood ko dati sila Kuya Alden, sila Nadine, and sila Jisoo. And napaka-unforgettable moment na yun dahil dati lang akong nanonood sa TV, ngayon katrabaho ko na sila. Mapapanood din soon si Vince sa upcoming family comedy drama series na Delivery Boy, kung saan makakasama niya ang kanyang mga kaibigan sa bahay ni Kuya na sina Will Ashley at Mika Salamanca. First time ko actually gumawa ng isang comedy show and sobrang excited ako dahil ang dami nga din sa internet na alam mo yung mga funny moments ko, dami lumalabas. Pero isa yun sa mga motivation ko din na galingan palalo. Wala ako sa comfort zone ko na nasa drama ako, ganyan. Kasi for the past few shows, drama lagi yung napupunta sa akin. And ayun, sobrang thankful lang din ako sa opportunity na to.
Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. At susunod, lalaking tumatawid sa spillway sa Rizal, tinangay ng rumaragasang tubig. Ang patutsada ni Vice President Sara Duterte sa isinasagawang impeachment trial laban sa kanya. Huli kam sa Marikina, ilang sasakyan nabagsakan ng nabuwal na puno. At Film Grammy winner na si Her in her element sa kanyang OPM Classic na karaoke cover. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. For years, taon-taon umaabot sa 14.6 million tons ang municipal solid waste sa Pilipinas, ayon sa 2025 World Bank What a Waste Global Database. Kung gagawing malabundok ang ganito karaming basura, aabot ang taas nito sa 250 hanggang 350 feet. Pwede nitong mapantayan ang Statue of Liberty sa New York, ang Big Ben sa London, o mahigit 2 beses ng Christ the Redeemer sa Rio de Janeiro sa Brazil. Sa pagdinig ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change nitong July 20, sinabi rin ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Juan Miguel Cuna na batay sa projection, posibleng umabot ng 23.6 million metric tons ang solid waste sa ating bansa kada taon. Sa Metro Manila pa lang, 10,000 metric tons na ang basura kada araw. Kaya nitong pumuno ng 753 block containers na may habang 20 feet. Marami nang ipinanukalang solusyon para sa problema sa basura sa ating bansa. Isa na rito ang pagtatayo ng thermal waste-to-energy facilities. Sagot nga kaya ito sa waste management? Ang thermal waste-to-energy ay isang teknolohiya kung saan sinusunog ang mga basura para makapag-generate ng kuryente. Sa mga bansang may thermal waste-to-energy facilities, ang mga basura ay dinadala sa planta at inihihiwalay ang mga recyclable materials. Ang mga basurang pwedeng sunugin gaya ng papel, non-recyclable o single-use plastics, tuyong dahon, mga kahoy, tela at iba pang non-hazardous waste ay dinadala sa combustion chamber kung saan sinusunog ang mga ito sa mataas na temperatura. Ang init mula rito ay ginagamit para i-convert ang tubig sa steam. Ang steam naman ang siyang magpapaandar sa generator na magpoproduce ng kuryente. Ang waste-to-energy technology ay ginagamit na ng mayayamang bansa. Ang enerhiyang nagagawa ay depende sa laki at lawak ng planta. Sa Amerika, ang isang pangkaraniwang waste-to-energy plant ay nakakagawa ng di bababa sa 550 kilowatt-hours na enerhiya kada isang tonelada ng basura. Kung gagamitin yan sa Pilipinas, sapat ang enerhiyang yan para sa supply ng kuryente sa isang buwan ng halos 3 bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours per month. O di kaya'y 5 bahay ng low-income households na nasa 100 kilowatt-hour lang per month ang konsumo. Pero ang kapalit naman daw nito ay polusyong nakakasira sa kalikasan. Yung electricity na generate ng WTE, it does not cancel out yung pollution na ginagawa ka niya. It's
fundamentally harmful and it also contributes to climate change. Ang daming problema na nire-release ng WTE na with us, it outweighs yung... Mga kapuso, 40 barangay ang binaha sa buong Pangasinan dahil po sa masamang panahon. Dahil yan sa mga umapaw na ilog at natuklasang tagas sa floodgate ng dike. Ang sitwasyon, tinututukan live ni Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy! Emil, hanggang ngayon ay nararanasan pa rin ang pabugso-bugsong pag-ulan dito sa probinsya ng Pangasinan. Kaya naman lahat ng local DRRMCs ay nakahanda na kung sakaling kailanganin na magpatupad ng preemptive evacuation. Lampas tuhod ng baha sa Barangay Lasip ng Kalasyaw, Pangasinan. Problema ayon sa mga residente dahil nakababad sila pero sanay na nila ang marami. Gagawa kami ng lamo para makatawid kami. Hindi kayo mag-evacuate, sir? Hindi. Dito na kayo. Doon lang sa bahay namin. Ayon sa Barangay Council ay may dike sa likurang bahagi ng kinatatayuan ko ngayon. Kaya naman nakapagtataka kung bakit binabaha itong lugar na ito. Sa isinagawang assessment ng Barangay Council, natuklasan nila na mayroon palang tagas yung floodgate dito sa naturang dike. Kaya naman dumediretso dito sa lugar na ito yung tubig mula sa ilog. Nakamonitor ang opisyal ng barangay sa sitwasyon. Dahil nga po sa pagtaas ng ating kalsada, dahilan din po ng pag-stock ng tubig sa ating mga kabahayan. At isa din po yung kakulangan ng drainage. Habang si Nanay Florentina inilagay sa ligtas na lugar ang mga alagang baboy. Baka dito sa sa palaglagyan namin po. Kaya tinaas namin, siyempre magkakasakit yung baboy. Kanya-kanyang taas din ang gamit ang ilang residente sa Barangay Lasip, Dagupan City. Nakaraan na bagyo, ma'am, inabot po yung bahay namin hanggang dito po sa taas. Kasi kung anong level po nung kalsada, ganun din ang taas po dito nung nakarang bagyo. Habang sa bayan ng Mangaldan, binabantayan at iniikutan ng mga tauhan ng munisipyo ang mga barangay na dinadaluyan ng Angalacan River. Tinitignan din namin yung mga irrigation dito na kung minsan ay mga ganitong pag-ulan ay underwater para ma-monitor din po. Sa monitoring ng Kapitolyo, above normal level na ang Marusay River sa Kalasyaw at Kayanga River sa San Fabian. 40 barangay naman ang binaha at mahigit 6,000 pamilya ang apektado. Emil, dito sa Barangay Lasip Chico sa Dagupan City ay abot hanggang bewang na yung tubig baha. Kaya naman yung ilang mga residente ay gumagamit na nitong lamo o balsa na tinatawag natin. At makikita po sa aking likuran, ginagamit nila ito nang sa gayon ay makauwi sa kanilang mga bahay. Makikita rin sa aking likuran, Emil, yung mga residente na abala pa rin hanggang ngayon sa paggawa ng makeshift na tulay na gawa sa kawayan. At sa paglilibot nga natin dito sa kanilang lugar ay talagang pinasok na ng tubig baha yung kanilang mga bahay at inaasahan nila na kapag magtutuloy-tuloy pa itong ulan ay baka umabot na raw ng lampas tao ang antas ng tubig baha. Kaya't yung ilan sa kanila napipilitan na rin po na mag-evacuate sa kanilang mga bahay. Hindi lang yan, Emil, dahil nakataas pa rin ang gale warning sa mga coastal area dito sa Pangasinan at ipinagbabawal pa rin po ang mga water-related activities. Emil. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Halos buong araw maulan sa malaking bahagi ng Luzon. Magpapatuloy pa kaya yan hanggang bukas? Alamin natin kay Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor. Salamat, Vicky. Naku, posibleng magtagal pa ng ilang araw ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Kahit kasi papahina na itong bagyong Maymay, tuloy pa rin ang epekto ng habagat. Matapos mag-landfall kaninang alas 2 ng madaling araw sa Magsingal, Ilocos Sur, itong bagyong Maymay, tinawid po nito itong mga kabundukan ng Northern Luzon, kasama po dyan yung Cordillera at ilang bahagi ng Sierra Madre. At po sa interaksyon niyan dito sa lupa ay inaasahan po natin magtutuloy-tuloy yung paghina nito sa mga susunod na oras. Sa latest bulletin ng Pag-asa kaninang hapon, namataan yung sentro nitong bagyong Maymay sa layong 150 kilometers east-northeast ng Ethiaga, Isabela.
Manila. Taglay na lang po nito ang lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 70 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa east-southeast sa bilis na 35 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng ngayong gabi o bukas po ng madaling araw ay humina na po ito bilang low pressure area. At yung mga tirang kaulapan nito sasama o hihigupin po ng mas malaking sirkulasyon. Dito po yan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan po yung may international name na Dolphin. At itong bagyong Dolphin naman, patuloy pa rin tinutumbok itong southern islands ng Japan. At next naman ito ay dito naman sa bahagi po ng China. Sa ngayon, habang hindi pa naman LPA ang bagyong Maymay, may nakataas pa ring wind signal number 1. Pero kumpara naman kahapon at kanina ay nabawasan na po yung mga lugar. Diyan na lang po yan sa may southeastern portion ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora. Ganun din sa eastern portion ng Kalinga, Mountain Province at ng Ifugao. Dito pa rin po mararanasan yung pabugso-bugsong hangin na may kasamang mga pag-ulan. At bukod po sa epekto ng bagyong Maymay, hindi pa rin tumitigil nga yung pag-iral nito pong hanging habagat na patuloy pa rin palalakasin nitong bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya pwede pa rin maulit yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Base nga sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, posible na po yung mga pag-ulan lalo na sa Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, ganoon din po dito sa iba pang bahagi ng Central Luzon, NCR, pati na rin po sa Calabarzon, ganoon din dito sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces at ng Bicol Region. May mga malalakas sa pag-ulan pa rin tayong nakikita, kaya meron pa rin pong banta ng mga pagbaha o landslide. Magtutuloy-tuloy pa rin po yung mga pag-ulan, pagsapit po yan ng hapon at kasama na rin po dito itong iba pang bahagi ng Luzon. At para naman sa mga taga Metro Manila, maulap at mataas pa rin po ang tsansa ng ulan mula bukas po ng umaga at pwede pong maulit o magpatuloy po yan sa hapon at kahit nga po nakikita natin, pwede pong magpatuloy sa gabi. Kalat-kalat na naman ang mga pag-ulan po ang mararanasan. Dito po yan sa may Antique, Aklan, ganun din sa may Negros Island Region at sa Eastern Visayas. May mga pag-ulan na rin sa Mindanao, pagsapit po yan ng hapon pero mga panandalian at mga kalat-kalat din. Pero mga kapuso, ayon po sa Pag-asa, pwedeng magtuloy-tuloy yung mga pag-ulan dala ng habagat hanggang weekend o pwede nga na by early next week pa, lalong-lalo na po dito sa Luzon, kaya tutok lang sa updates. Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Sa kasagsagan ng ulan kahapon, bumagsak po ang isang puno sa isang kalsada sa Marikina habang may dumaraang mga sasakyan. Pakanan sa JP Rizal Avenue ang isang sasakyan nang makunan ng dashcam nito ang pagbagsak ng isang akasya. Tinamaan ang truck sa kabilang linya at nasagasaan naman ang isa pang AUV. Wala mang nasaktan, nagdulot naman ito ng mabigat na traffic. Ayon sa isang barangay official, matandang puno na ang bumagsak kaya marupok na ito. Susulat ang barangay sa Department of Environment and Natural Resources o DNR para ipasuri ang kondisyon ng mga puno sa JP Rizal Avenue. Maging sino man siya, kahit laking Amerika, buhay na buhay ang dugong Pinoy kay Grammy winner her. Nang mapasabak kasi sa karaoke sa New York, OPM classic hit song na Maging Sino Ka Man ang kanyang kinanta. Makichika kay Aubrey Carampel. Nasa New York pero feeling nasa Pinas sa restaurant na ito tuwing karaoke night. Pero wait, looks familiar ang kumakanta ng OPM hit song na Maging Sino Ka Man. None other than 5-time Grammy and Oscar-winning Filipino-American, her. Napa-throwback Thursday tuloy ako sa online interview ko sa kanya noong 2021 nang ikwento niya ang Filipino go-to song niya sa karaoke.
Kinanta raw ito ng favorite singer ng kanyang Pinay mom na si Agnes. Growing up, my family listened to a lot of Gary Vee and Sharon Cuneta. That was like my mom's favorite was Sharon Cuneta. So I used to sing Maging Sino Kaman all the time. That was my Filipino song, my Filipino go-to song. At legit nga, dahil 5 years after, ang kantang isinulat ni Ray Valera at pinasikat ni megastar Sharon Cuneta, ang kinanta niya sa Karaoke o karaoke night ng Filipino resto na Kalye. Pinusuan syempre yan ng mga Pinoy nang i-post online. At may comment pa mula sa panganay ni Ate Shawi na si Casey Concepcion. Relate ang marami sa Pinoy bonding na ito. Nakwento sa akin ni Her ay isa sa kanyang Filipino core memory bukod sa pagkain ng kanyang favorite Filipino dishes. It's karaoke, it's my grandpa, getting lasing and and it's just fun, just talking, eating a lot of sinigang and kare-kare. Aubrey Carampel, updated to showbiz happening. Tutukan ang mitya ng karambola ng mga sasakyan sa Antipolo City. At Michael V. may espesyal na tribute para sa hinahangaan na si Alex Ayala. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng 24 Oras. August 2012 nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Saula o Bagyong Hiner. Hindi ito tumama sa kalupaan pero matindi ang naging epekto nito dahil sa habagat. Umabot sa 109 ang nasawi at 3 billion pesos ang halaga ng mga ari-ariang napinsala. Dahil sa pag-ulang umabot sa 1,007.5 mm sa loob lang ng 3 araw. Matapos ang 1 taon, pumasok naman sa para ang Bagyong Maring. Gaya ng Bagyong Hiner, hindi rin ito naglandfall. Pero dahil nagdulot ng kaliwat-kanang baha at landslides ang habagat, 21 ang naitalang nasawi at umabot sa 2.5 million ang populasyong naapektuhan. Ang ulang bumagsak, 1,120.2 mm sa loob ng 5 araw. Ang dalang ulan ng Bagyong Hiner at ng Bagyong Maring, halos doble ng ulang ibinagsak ng Bagyong Ondoy at habagat sa loob ng 4 na araw noong 2009. Para mas maintindihan ito, isipin mo ang 1 mm ng ulan ay katumbas ng 1 litro ng tubig kada square meter. Kaya kung 1,000 mm ang rainfall, katumbas ito ng 1,000 litro o 1 metric ton ng ulan kada square meter. Ang naranasan ng ating bansa noong taong 2012 at 2013 ay habagat na pinalakas ng bagyo o yung tinatawag na enhanced habagat. Ano nga ba ang enhanced habagat at ano ang peligrong dulot nito? Ang Southwest Monsoon o kilala sa Pilipinas bilang habagat ay hangin mula sa Indian Ocean at South China Sea. Mainit ito at moist o mamasa-masa, kaya nagdadala ng mabibigat na pag-ulan, thunderstorms at malalakas na hangin, partikular na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kapag sinabayan ito ng bagyo, lumalakas ang habagat at nagdudulot ng mas malalakas at pangmatagalang mga pag-ulan. Ang pag-ikot kasi ng mga bagyo ay nagsisilbing parang vacuum na humihila sa habagat. Habang kumikilos ang hangin, humihigop din ito ng water vapor mula sa dagat. Kaya pag mas maraming habagat, mas marami at mas matagal ang pag-ulan. Sa madaling sabi, kahit hindi maglandfall ang bagyo, nagiging mapaminsala pa rin ito dahil sa epekto ng enhanced habagat.
Ang weather data mula 1961 hanggang 2022 ay pinag-aralan ng Ateneo de Manila University, Manila Observatory at Pag-asa. Batay rito, lumalabas na mas marami pang ulan na nagmula sa tinatawag na enhanced habagat kaysa sa mga ulan na nanggaling sa mga nakalipas na bagyo. 33.1% ng ulan. Nagkarambola ang 4 na sasakyan sa Antipolo City dahil sa hindi nakapagprenong jeepney. Isa po ang sugatan. Nahuli kamyan sa pagtutok ni EJ Gomez. Mabilis ang takbo ng mga sasakyan sa Marcos Highway, Barangay Mayamot, Antipolo City, pasado alauna ng hapon nitong Miyerkules, nang biglang lumipat ng linya ang isang jeep at mabilis na bumuntot sa nasa unahang van. Sa bilis, tinamaan ng jeep ang kaliwang likurang bahagi ng van, pero dire-diretso pa rin ang takbo. Sa isa pang CCTV video, ang jeep sumalpok na sa mga nakahintong sasakyan sa stoplight. Bumangga siya dun sa MPV. Yung MPV naman, tumama naman dun sa tricycle. Then tricycle, tumama naman dun sa van. So, 4 na vehicle ang involved. Ako din sa driver na wala ng preno. Pumutok po yung sa hose niya, sa preno po. Naisip ko po kanina, kung ibabangga ako sa tao, makakapatay po ako. Kaya ginawa ko, sa mga sasakyan ko na lang po binangga. Nagdulot ng matinding trapiko sa lugar ang insidente. Wawa. Walang traffic eh. Respondihan po namin yung driver ng tricycle na yung naipit yung binti niya o paa niya hanggang sa binti. Kasama kasi niyang pamilya niya, tapos yung anak niya ang medyo na yung bata nauntog. Ang driver ng tricycle nagpapagaling sa ospital. Sa lakas ng impact, nasira ang unahang bahagi ng jeep. Ang MPV naman, nabasag ang likurang windshield, nasira ang unahan at likurang bahagi at nayupi ang bumper. Habang ang tricycle, nayupi ang bubong. Nabasag ang windshield at nasira ang unahang gulong. Pasensya na po, wala pong may kagustuhan nun. Hindi ko po sinasadya, humingi po ang kapatawaran. Ayon sa pulisya, nagkaareglo ang driver ng jeep at mga driver ng mga nabangga nitong sasakyan. Nangako ang jeepney driver na sasagutin ang pagpapagamot sa mga sugatang biktima. Gayon din ang pagpapagawa ng mga nasirang sasakyan. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Wala nang duda sa kapangyarihan at jurisdiction ng Kongreso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito po ang basa ng impeachment court at ng prosecution sa pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon ng bise laban sa impeachment proceedings. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ngayong dinismiss na ng Supreme Court ang petisyong kumwestiyon sa impeachment proceedings noon sa Kamara, sinabi ngayon ng Senate Impeachment Court na lubos o absolute na ang jurisdiksyon ng Korte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang impeachment court na raw ang tanging may hawak ng kapangyarihan para litisin at desisyonan ang kaso. Hindi raw naging bahagi ang Senado ng anumang petisyong isinampa sa Supreme Court laban sa Kamara. At hindi minana ng impeachment court ang anumang legal disputes doon at hindi rin naman ito lilitisin ng korte. At dahil fully insulated o ganap na hiwalay ang impeachment court sa anumang nangyari sa Kamara, magsisimula ang korte sa tinawag nitong blank slate. Pasanin daw ng prosekusyon na patunayan ang kanilang mga akusasyon. At sisiguruhin naman ng korte na mabibigyan ng due process si Duterte alinsunod sa garantiya ng saligang batas na ang nasasakdal ay ipinagpapalagay na inosente. Wala raw itong magiging ibang batayan kundi ang konstitusyon, ang kanilang mga panuntunan, ang batas at ang ebidensya na ihaharap sa korte. Para naman sa prosekusyon, malinaw sa kanila ang ibig sabihin ng desisyon ng Supreme Court. So what the Supreme Court decision settled is the forum. So what's clear now is that the proper forum is now the impeachment court. So if the Vice President has answers, she must present them
here, no, before the impeachment court. If she has evidence, she must show it here. Matatanda ang pinadedeklara ni na Duterte at grupo ng mga abogado bilang unconstitutional ang mga ginawang pagdinig at proseso sa Kamara para ma-impeach ang bise. Pero sabi ng Korte Suprema, moot na ang usapin o wala nang saysay para magbigay pa ito ng ruling dahil hindi na ito makakaapekto sa issue ngayong nasimulan na sa Senado ang paglilitis. Ito po'y bilang pagpapatibay sa exclusive power ng House of Representatives to initiate all cases of impeachment. Pagpapatibay sa exclusive power naman ng Senado to try and decide all impeachment cases. I hope that with this decision of the Supreme Court, sana natapos na yung mga issues na ibinabato kaugnay ng naging proceeding ng Justice Committee. Sinisikap naming kunan ng reaksyon ang mga abogado ng bise, pero wala pa silang tugon. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Nasa kote ng kanilang mga kabaro ang 2 pulis Caloocan na iligal umanong nagbebenta ng mga baril at bala. Nakatutok si June Veneracion. Nakasuot pa ng PNP uniform ang isa sa 2 pulis Caloocan nang mahuli na iligal umanong nagbebenta ng mga baril sa entrapment operation kaninang umaga. Mga kapwa pulis din mula sa Caloocan City Police Station ang umaresto sa 2. Ito, bago rin, nagsusuot ng police uniform and actually a policeman in committing a crime. I-dismiss ko yung police yan. Not only for criminal case, but an administrative case, corresponding administrative case shall be filed. Nakuha sa kanila ang 6 na baril, kabilang ang mga government-issued firearm at mga bala. Iniimbestigahan kung saan nila nakuha ang mga binibentang baril at kung meron pa silang ibang kasabwat. Na-recover din natin yung kanilang personal cellphone. Those cellphone will be subjected for digital forensic. From there, makikita po natin kung matagal na po nilang ginagawa ito, sino-sino pa ang mga kasamahan nila sa operasyon na ito. Wala pang pahayag ang mga naarestong pulis. Nakatakda silang sampahan ng reklamong illegal sale at illegal possession of firearms. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. 1 taon matapos ipangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng maanumalya umanong flood control projects. Ano ang nangyari sa investigasyon ng gobyerno? Marami na pong nagbitiw na mga opisyal ng gobyerno. Kabilang po yung ilang miyembro ng gabinete dahil sa pagkakasangkot nila sa maanumalya umanong flood control projects. Kabilang po sa mga nag-resign, mismong pinsan ng Pangulo, si dating House Speaker Martin Romualdez. Ang pangako noon ni Marcos, isa sa publiko niya lahat ng flood control projects at mga irregularidad na kanilang madidiskubre. Batay sa presentation ni Pangulong Marcos noong August 11, 2025, may 9,855 flood control projects ang gobyerno mula July 2022 hanggang May 2025 na may kabuang halaga na 545.64 billion pesos. Mahigit 100 billion pesos dyan ang napunta sa 15 top contractors.
Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance noong September 2, 2025, kinumpirma ni Finance Secretary Ralph Recto na tinatayang 42.3 hanggang 118.5 billion pesos ang economic loss mula 2023 hanggang 2025 dahil sa ghost flood control projects. Katumbas ito ng halagang kailangan para makalikha ng 95,000 hanggang 266,000 na trabaho para sa mga Pilipino. Sa inisyal na 8,000 flood control projects na siniyasat ng DPWH, Department of Economy, Planning and Development, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines, 421 ang napag-alaman na ghost. Batay ito sa impormasyong sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon sa isang press conference noong October 9, 2025. Pero as of January 2026, may 252 pa raw na non-existent projects na nadiskubre ang AFP at PNP. Yan ay matapos nilang ma-inspeksyon ng 10,238 mula sa 30,000 flood control projects sa bansa mula 2016 hanggang 2025 ayon kay DPWH Undersecretary Arthur Bisnar. Yun nga lang, mula sa bilang na ito, 14 pa lang ang kumpirmadong ghost projects. Nangangalap pa raw kasi ng ebidensya ang mga otoridad na nag-iimbestiga. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. September 2025 nang buuin ni Pangulong Marcos. Tinangay ng rumaragasang tubig ang isang senior citizen na tumatawid sa spillway sa Rodriguez, Rizal. Ang pagsagip sa kanya sa pagtutok ni Jamie Santos. Sa CCTV footage ng Barangay San Rafael sa Rodriguez, Rizal, kitang sabay na tumatawid sa spillway ang dalawang lalaki na yan. Pero napag-iwanan ng isa, nakapansin-pansing nahirapan sumulong dahil sa malakas na agos ng tubig. Makalipas ang ilang sandali, nawalan ito ng balanse, natumba at tuluyang inanod ng rumaragas ang tubig. Ilang metro rin ang layo ng inanod sa biktima mula sa bahaging kanyang tinatawiran. Agad namang nagkasa ng rescue operation ng Barangay San Rafael, katuwang ang Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office o MDRRMO. Bago tuluyang lapitan ng biktima, nagtulong-tulong munang magkabit ng mga lubid ang mga rescuer upang magsilbing safety line laban sa malakas na agos ng tubig. Nahihirapan lang po dahil kasi kahit sabihin mo may part na mababaw, yung malalim, doon yung talagang malakas na current ng agos ng tubig. Doon po kami nagtulong-tulong, tumawag na rin po sa MDRMO, additional salvavidas, mga lubid po. Habang nakaalalay ang mga rescuers sa lubid, naghagis din sila ng stretcher, salbabida at life vest hanggang sa marating ang biktima. Napakahirap pong itawid at abot po ng tinatawag naming salbabida, yung mga equipment po ng BDR at saka ng MDR, ng local government, rumuspende rin po at nagamit po namin mga lubid na pang-rescue po dito po sa amin sa spillway. Ilang minuto ring nakipagbuno ang mga rescuer sa rumaragas ang tubig bago tuluyang maiahon ang 64 anyos na senior citizen. Ayon sa barangay, nawalan ng malay ang biktima, ngunit ligtas naman matapos mabigyan ng paunang lunas bago isinugod sa ospital. Kapag sinabing bawal, huwag na po nating subukan kasi isa lang ang buhay. Hindi na natin maibabalik kung sakaling may nangyaring masama. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na pagbali ng batas ang ilang nagaganap sa impeachment trial laban sa kanya. May pahaging din siya sa Kamara at sa magkasamang pag-upo sa rostrum ng dalawang senador. Nakatutok si Darlene Kai. Sa panayam kay Vice President Sara Duterte, nagpakawala siya ng batikos sa kinahaharap niya ngayong impeachment trial. Napakaklaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan. Ang sabi niya, bending the law o pagbali ng batas. Third impeachment. Kabilang sa mga pinatungkulan niya ang question niyang impeachment proceedings sa Kamara. Petisyong ibinasura na ng Korte Suprema dahil moot na ang issue. Pati na ang magkasamang pag-upo sa rostrum ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Senator Cheese Escudero sa kanyang impeachment trial. Simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa
ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Tumangging magkomento si Duterte sa pagbasura ng Korte Suprema sa kanyang petisyong kumwestiyon sa proseso ng Kamara sa pag-impeach sa kanya. Pero naghayag siya ng pagkatuwa sa ipinapakitang performance sa kanyang defense team. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me. Ayon din sa bise, narinig daw nila na may iniyahan ng kaso ang National Bureau of Investigation. Hindi malinaw kung tungkol saan pero matatanda ang iniimbestigahan ng NBI ang umano'y banta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Usaping bahagi ng mga akusasyon sa kanyang impeachment trial. Naghahanda na raw ang kanyang abogado kung meron mang kasong isasampa. Dili naman siguro nakatingaladan sa nakita nato no sa mga kadaghan-daghan nag-file nila og kaso sa, as I said, mga tao nga dili musunod kay BBM. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Humingi ng paumanhin ang Schools Division ng Davao City kasunod ng viral online na insidente kung saan maririnig po ang pangungutya at pagmumura ng ilang mag-aaral kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Usap-usapan ang isang tagpo nang dumalaw si Pangulong Bongbong Marcos sa Davao City noong July 28. Sa kumalat kasing video ng pagsakay niya sa presidential helicopter malapit sa isang gusali ng Kalina National High School, narinig na kinutya ang Pangulo at minura pa ng ilang mag-aaral. Lupad ng mga Humingi ng paumanhin ang Schools Division of Davao City para sa hindi nila nararapat na ikinilos ng mga estudyanteng natukoy na. Hindi nila kinukonsinte ang kanilang inasal na hindi umano sumasalamin sa itinataguyod na pagpapahalaga ng mga paaralan sa respeto, disiplina at responsibilidad. Kaya pinulong ang mga bata at kanilang mga magulang o guardians na layuning matiyak ang due process at pagpapatupad ng akmang interventions. Ayon sa DepEd Order No. 006 Series of 2026, bawal ang pagmumura at malalaswang salita sa loob ng school premises maging sa online platforms. Written reprimand at pagpapatawag sa magulang ang parusa sa una at ikalawang paglabag. Hanggang 5 araw na suspension naman sa ikatlo. Bahagi ito ng nakasaad sa DepEd Order na pagdidisiplina at guidance and counseling sa lumabag. Sasalag din sila sa intervention na nakatuon sa responsableng asal, responsableng paggamit ng digital devices at internet at respeto sa kapwa. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nagpahayag ng pagkadismaya ang palasyo kaugnay sa pangungutya at pagmumura ng ilang estudyante kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi matututo ng tamang asal ng kabataan kung ang iniidolo ng mga ito'y mga walang bodo, palamura at nagdarasal ng kapahamakan ng iba. Ikinalulungkot daw ng palasyo na sa eskwelahan pa nangyari ang insidente. Paghimok nila, ibalik ang decency o yung pagiging disente sa ating bansa at huwag pabayaan ang mga kabataan. Mahigit kalahating milyong pirma na po ang nakalap ng ilang grupo para iprotesta ang itinatayong tech hub ng Pac Silica sa Tarlac. May abiso na umano ang Bases Conversion and Development Authority na hanggang Desyembre na lang sila sa project site. At nakatutok si Mariz Umali. Sinisimula na ang Pac Silica project sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Kahit ayon mismo sa gobyerno, ay pinaplansya pa ang ilang detalye nito, kabilang ang pagbili sa mga lupang magiging bahagi nito, na tila pangbabarat para sa mga nakatirang maaapektuhan. Kasama nilang humarap kanina ang ilang progresibong grupo. 30 pesos kada square meter lang anila ang alok na bayad o 300,000 pesos kada ektarya. Wala pong katumbas ang 30 pesos per square meter. Hindi pa nga makakabili ng isang order na goto. Hindi ito sapat para matumbasan ang kanilang pamumuhay ayon sa mga humarap na magsasaka. Maraming magsasaka po ang mga umiiyak ngayon dahil sa mga proyektong itinatayo po ng mga BCDA.
Ngayon, isa pa po na dumating ang Paxilica. Yung mga tao na nakatira sa amin, ay yun lang po ang pinagkukuhanan nila ng kinabubuhay. Ang lupa ay katumbas ng buhay. Kapag inalis ang mga magsasaka at katutubong, unti-unti mo na sila o biglang papatayin. Ang giit noon ng gobyerno, walang maapektuhang mga katutubo sa Paxilica. Ang proyekto pong ito, unang-una ay nakatitulo na sa BCDA. So it's a public land. Wala po ancestral domain title doon. Pero sabi ng katutubong si Apong Pen, meron silang mga dokumento at larawang magpapatunay na matagal na silang naninirahan sa lugar na sasakupin ng proyekto. Kabilang sa mga maapektuhan ay ang libingan ng kanilang mga ninuno. Panahon pa po ng Kastila ito. Hawak po namin yan. Pinakita po namin sa NCIP, sa BCDA, para kami at ipatunay na kami talaga ay lihitimong taga doon po kami. Pero nakatanggap na umano ang ilan sa kanila ng abisong umalis na mula sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Meron po ko silang binibigay na sulat na ganito. Hanggang December na lang kami. Sa parehong sulat ay inaanyayahan din sila makipagdialogo. Sa taya nila, halos 3,000 pamilya ang maapektuhan ng proyekto, kaya nangangalap sila ng lagda kontra Paxilica. Ang pinagsama-sama naming mga nakalap na pirma, lagpas 526,000 na. At patuloy na lumalaki. Reaksyon ng palasyo. Sa mga lahat ng pumirma dyan, we hope na nung pumirma kayo ay alam nyo ang detalye patungkol dito. Hindi sila muwang, hindi sila mangmang sa kung ano ang Paxilica. Sana alam nila talaga kung ano ang nilalaman ng agreement na ito. Sa Kamara, 2 kongresista na ang naghain ng resolusyon para maimbestigahan ang Paxilica at epekto nito. Pagtutol ito at pagtigil sa proyektong Paxilica. Kasama na rito yung paglalahad sa lahat ng impormasyon kaugnay sa Paxilica. So yung demand ng transparency. Plano ring talakayan sa Senado ang issue sa proyekto. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, exclusive. 4 sa ex-bodyguards ni Zaldico. Binawi ang aligasyong naghatid sila ng pera sa Pangulo, Martin Romualdez at iba pa. At paghanga ni Michael V sa galing ni Alex Ayala, idinaan niya sa digital art. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 Oras. Sa kasaysayan ng Pilipinas, 5 opisyal pa lang ang na-impeach ng House of Representatives. Pero ang umabot lang sa impeachment trial ay sina dating Pangulong Joseph Estrada at dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Hindi umabot sa deliberation o paghahatol ng senator judges ang paglitis kay Estrada. Naudlot ang impeachment trial nang mag-walk out ang mga prosecutor. Dahil mas maraming senador ang bumoto para pigilan ang pagbubukas ng second envelope na naglalaman umano ng mabigat na ebidensya laban kay Estrada. Ito ang naging mitya ng EDSA People Power 2 na nauwi sa pagpapatalsik kay Estrada. Dahil din dito, itinigil ng Senado ang impeachment trial. Sa kaso naman ni Corona, 3 sa 8 articles of impeachment ang tinalakay sa trial. Sa unang article pa lang, 20 ang bumoto ng guilty, habang 3 lang ang bumoto ng not guilty. Kaya na-convict si Corona at natanggal sa pwesto. Ito ang mga salitang madalas ninyong maririnig sa paggulong na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Para mas maintindihan ang pagdinig, alamin natin ano nga ba ang ibig sabihin ng ilang legal terms sa impeachment trial. Lahat ng mangyayari during the impeachment trial should be understandable on the part of the ordinary Filipinos, no? Ang impeachment ay kapangyarihang ibinibigay ng saligang batas sa mga mambabatas para desisyonan
kung dapat pa bang manatili sa posisyon ang isang impeachable official na inaakusahan ng mabibigat na krimen at kasamaang asal. Nagsisimula ito sa House of Representatives. Kapag na-impeach ang isang opisyal sa Kamara, hindi nangangahulugang matatanggal na siya sa pwesto. Ang botohan sa House of Representatives ay pagdedesisyon kung may sapat bang base. Nagpabaha ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila kanina gaya po sa Parañaque. At kakambal niyan, syempre, heavy-gat na traffic. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Vicky, sa mga sandaling ito ay muli nang nadadaanan itong bahaging ito ng Dr. Santos Avenue matapos itong maparalisa kanina, bunsod ng baha. Tinatay ang mag-aalas 2 ng hapon kanina nang halos maparalisa ang daloy ng trapiko sa lugar matapos itong bahain bunsod ng malakas na buhos ng ulan. Ayon sa mga taga rito, umabot daw ng hanggang hita ang baha, maski mga maliliit na truck ay di umubra sa taas ng baha. Dahilan para maging sakit ng ulo ng mga motoristang natenga sa lugar. Mabilis po siyang tumaas talaga. Kapag tuloy-tuloy po yung pagbuhos ng ulan, pataas pa rin po siya ng pataas. Ngayon, pag tumigil po naman yung ulan, nagsusubside po siya pero hindi agad siya madaluyan ng mga light vehicles or yung mga two wheels na tulad ng motorsiklo. Pero yung mga passable naman po, yung mga malalaking truck. Kung may mga natuwa man, yun ay yung ilang mga bata sa lugar na ginawa ng paliguan ang binahang kalsada. Naglalaro po yan kada ba dito, naglalaro po sila eh. Sinasaway ba sila? Kahit sawayin sir eh, talagang yung mga bata ginagawang laruan to pagka bumabaha talaga yung area. Halos ganito rin ang naging sitwasyon sa isa pang bahagi ng Sukat Road sa may palabas naman ng expressway. Pero gaya ng dito sa kinaroroonan natin, humupa na rin ang baha sa naturang lugar at muli ng passable sa lahat ng mga pangkaraniwang sasakyan. Vicky, sa mga sandaling ito, bagamat pabugso-bugso ang pagulan, maya't maya inuulan pa rin natin. Sa mga sandito ay maayos namang nadadaanan ang bahaging ito ng Dr. Santos Avenue, magkabila ang direksyon niyan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. At ito na nga, nadagdagan pa ang mga lugar na nagsuspinde ng pasok bukas. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina, probinsya ng Abra, pati sa bayan ng Santa Cruz sa Occidental Mindoro. Dagdag po yan sa mga una nang nag-anunsyo ng suspensyon ng pasok at alternatibong class at work arrangement dahil nga sa epekto ng bagyong Maymay at Habagat. Patuloy pong tumutok para sa mga bagong anunsyo. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa unang tingin, akalain mong isang tuta pa lang ang asong nagva-viral ngayon sa Southern Leyte. Pero halos 3 taong gulang na pala ito. Ang aso kasi tila kinapos sa haba. Ang kanyang fur parent may dapat nga bang ikabahala? Nag-viral online ang asong ito mula Tomas Opus, Southern Leyte. Ang itsura kasi nito agaw pansin. Tila kinapos daw ito sa haba. Mula kasi sa kanyang ulo, rekta, katawan agad. Wala itong leeg. Habang ang kanya namang katawan, napakaiksi rin. Siya si Bailey, ang fur baby ni Teacher Lynn. Yung katawan niya, lang, 1.5 dangkal. Mahahaba yung mga paa niya. Kaya lang, hindi balansi tingnan kasi yung katawan niya medyo maiksi. Mga kapitbahay namin nagtataka, nung umpisa talagang pinagtitinginan siya. Maraming nagtatanong kung bakit ano daw nangyari kay Bailey. Taong 2023, nakampunin ni Lynn ang nooy tuta pa lang na si Bailey. Hindi pa namin alam na yung katawan niya medyo maliit kasi di pa halata nung puppy pa lang siya. Pero meron daw silang napansin. Nagtataka kami kasi kapag naglalakad siya, yung 2 paa niya sa likuran, hindi niya maitayo ng maayos, para naka-straight lang yun. Pero sa paglipas ng taon, si Bailey,
hindi na nga raw lumaki. Doon na kami nagtaka kasi yung katawan niya medyo maiksi. Hindi pa talaga namin napadiagnose doon sa vet mismo. Kinapos man sa laki si Bailey, bumawi naman daw ito sa sobrang lambing. Pag natutulog yan, katabi talaga ng anak kong dalaga. Kaya talagang love na love namin, parang part na ng pamilya. At sa kabila ng kanyang kondisyon, ang pinagpapasalamat ni Lynn, maliksi at masigla pa rin ang kanyang alaga. Healthy naman po siya. Nilalabas namin tuwing hapon. Tumatakbo naman siya pero kung i-compare mo siya sa ibang aso, madali siyang hingalin. Kaya hindi namin masyadong pinapalakad ng malayo. Pero ano nga ba ang kondisyon ni Bailey? At may dapat bang ikabahala si Teacher Lynn? Kuya Kim, ano na? Ang asong si Bailey ay posibleng merong kondisyon na tinatawag na short spine syndrome. Ang short spine syndrome ay isang rare congenital condition kung saan masyadong maikli at magkakadikit ang mga buto ng gulugod o vertebrae ng mga aso. Dahil dito, nagbumukhang maikli ang kanilang katawan at tila direkta nakakabit ang kanilang ulo sa kanilang balikat. Pinaniniwala ang dulot ito ng abnormal development ng spine o gulugod ng tuta habang pinagbubuntis pa lang ito. Malaki po yung chance na mabuhay ng normal yung ganitong mga dogs kasi depende po ang kanilang life expectancy sa adaptability nila. Since pinanganak siya with this malformation, even all of the nerves, the vessel ay mag-a-adjust accordingly dun sa kanyang anatomy. Ang tanong, may lunas ba o maaari ba bang maging normal ang mga asong may short spine syndrome? Sa ngayon, wala pang gamot na maaring makapagpabalik sa normal na haba ng kanilang mga gulugod. Proper management. Ang mga dogs na merong short spine syndrome, yung bigat ng kanilang katawan ay nakokompress. Siyempre kasama yun, doon naka-attach yung kanilang ribs sa kanilang thoracic vertebra. Kadalasan dito, magkakaroon din sila ng problem in breathing. So, doon tayo mag-focus. Also, mahalaga din po nating tandaan na may regular check-up. Gaya ni Bailey, nag-viral din online ang hayop na ito na nabidyohan sa Amerika. Ang katawan kasi nito, maiksi rin. Alam niyo ba kung anong hayop naman ito? Ito ang viral na si Jimothy. Nung una, akala ng mga residente sa Seattle sa Amerika siya ay pusa dahil napakaiksi nitong katawan. Pero nang kanila raw tinignan, isa pa itong wild raccoon. Si Jimothy posibleng meron ding short spine syndrome ng gaya kay Bailey. Kaya meron din itong maikli at tila bilog ang katawan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Tinamaan din ng Ayala Mania si comedy genius Michael V. Gumawa pa siya ng digital sketch ni Alex bilang tribute sa ipinakita nitong galing. Pero ano kayang pinakahinahangaan ni Bitoy kay Alex? Ichichika yan ni Aubrey Carampe. Matapos ang historic win ni Alex Ayala sa Mubadala DC Open, sunod-sunod ang pagbibigay papuri para sa Pinay Tennis Champion. Isa na rito, si Kapuso comedy genius Michael V na gumawa ng artwork bilang tribute kay Alex. 15 minutes lang daw ginawa ni Bitoy ang digital sketch na ito na ipinost niya sa kanyang Instagram dahil napabilib daw siya kay Alex. Napamura at napaiyak ako talaga dahil napakalaking achievement nung nagawa niya para sa, well, not just for herself, kundi para sa bayan natin. Nakaka-proud talaga. Minsan na rin daw nahilig sa larong tennis si Bitoy at kanyang misis. At malaki rin daw ang epekto ni Alex sa pagpapalaganap ng interes ng mga Pilipino sa sports. Kahanga-hanga rin daw ang ipinapakitang pagpapahalaga ni Alex sa mga sumusuporta sa kanya, lalo na sa Filipino fans. Kaya nga yung pasasalamat niya, syempre ramdam mo talaga na tagos talaga sa puso, wholeheartedly pagka nagbibigay siya ng speech, yung pasasalamat niya sa mga supporters. Ang digital artwork, umani rin ang paghanga mula sa fans dahil sa husay ng pagkakaguhit ni Bitoy. Basta yun lang gusto ko sabihin, Alex Ayala, I'm so proud of you. And yung ginagawa mo para sa sport at para sa bayan, medyo nakakakilabot na nga. Ganun na yung feels. At para naman daw sa fans ng Kapuso sitcom na Pipito Manaloto tuloy ang kwento, may mapapanood daw na fresh episodes sa Sabado. Tuloy-tuloy pa rin ang paglago ng negosyo ni Pepito at paglago ng televiewers natin. Kaya maraming salamat. Talagang hindi kayo humihinto. Parang yung motto at yung kasabihan ni Alex Ayala. So, thank you so much sa inyo.
Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Mga kapuso, binabawi ng ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico ang nauna nilang pahayag na naghatid sila ng mali-maletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Nakatutok si Marie Zumali. Noong February 2026, lumabas sa publiko ang 18 mga lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico, ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. 4 sa kanila humarap sa akin kanina. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento. Gusto lang po namin mag-recant po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding bantaraw sa kanilang buhay. Dala nila ang tigi-isang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Binabawi po namin lahat yung unang salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin doon. Sa unang sinumpaang salaysay namin. Doon sa sa salaysay namin po, sa unang salaysay po. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Bakit nyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan nyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga alegasyon laban kina Marcos, Romualdez, Ko at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa namin na joint affidavit ko. 3 sa humarap sa akin ngayon, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa Ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. 2 buwan na raw pinag-iisipan ng mga tinaguriang Maleta Boys na ito na bawiin ang una nilang mga salaysay hanggang sa maging buo na raw ang kanilang loob at i-execute ang mga bagong affidavit 2 linggo na nakalilipas. Anila, nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Patuloy na kumukuha ang GMA News na reaksyon mula sa Ombudsman at kay Attorney Baligod na unang nagpakilala sa grupo ng mga sundalo. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, nakalubog na nga sa tubig, takaw, disgrasya pa dahil halos mabuwal ang isang poste sa Hagonoy, Bulacan. Ang mahigit 2 buwang pagtitiis ng mga residente, pinaaksyonan sa inyong Kapuso Action Man. Nababahala para sa kanilang kaligtasan ang mga taga-Purok 3, Barangay Santa Monica, Sapang Bilot, Hagonoy, Bulacan dahil sa poste ng kuryenteng mahigit 2 buwan ang nakalunday. Nahukay yung pinakailalim. Kumbaga, nawala siya ng kinakapitan kaya pag tama ng hangin, bumuwal na siya. Marami pong madidisgrasya dito, lalo-lalo na po yung mga kabataan na nagdadaan, na nag-aaral, na nagsipagtrabaho. Doble dagok pa sa mga residente na lubog sa tubig ang nakaligis na poste bunsod ng high tide. Maaring maputol yan o may madaganan, maaring may mawala ng buhay dyan. Yung mga kabahayan po na nakakakonect po dito sa poste na to, pag po natumba po yan, marami pong makukuryente, ma'am.
Naidulog na raw sa Meralco ang problema pero dahil wala pang aksyon, pansamantala itong tinukuran ng mga residente. Nung matapos yung inspection, sinabi na i-schedule nila yung paggawa. Pero sa hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Hintayin pa po ba natin na may mga aksidente? Napakarami pong madidisgrasya. Sumangguni ang inyong Kapuso Action Man sa Meralco. Anila, agad nilang ipinasuri ang lugar at nitong July 26 napalitan na ng bago ang nasirang pasilidad. Pinalitan na rin daw ang 3 iba pang poste para matiyak ang kaligtasan ng mga residente at maayos na serbisyo ng kuryente roon. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Dial Corner, Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Emil, may tanong ako sa'yo. Naranasan mo na bang makantahan ng iyong lolo at lola dati? Ay, panahon nun na yung pamuli na. Wow! Lucano yung lola ko ba? Ay, may ganda pala ng boses mo. Sige, Emil, go ahead. Sa Borongan City sa Eastern Samar, meron pong lolo na isinama pa ang apo sa kanyang karaoke session. Approve kaya kay baby ang boses ni lolo. Abay, parang tinitimpla pa nung una ni Baby Ayabel ang boses ng kanyang lolo Pio hanggang sa, tingnan nga natin. Nakuna na ang kanyang cute giggle face. Talagang mukhang type na type niya ata ang boses ni lolo Kwento po mga kapuso ni Hugh Cooper Aya na kumuha ng video na isipan lamang ni Lolo Pio na isama ang apo sa kanyang karaoke session. Hindi raw inaasahan ng kanilang pamilya na makunan ang cute moment ng maglolo na labis daw nilang kinagiliwan. Bill, kung kumata ako, bibigyan mo ba ako ng cute giggle face? Ay, subukan natin. Wag na, baka lumakas pa yung ulan. At yan po ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Emil Sumangyo. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.